Happy New Year po sa inyo, no? Belated, no? Pero tanong ko lang po, ano bang gusto niyo makamit itong 2024 po? Ano bang gusto niyo Marami makamit? po, katulad na makapagtapos, makapagsimula ng bagong buhay. Bagong buhay, no? Kaya po, Ganun din. ganun din. Tanong ko lang po, kayo ba'y masiyahin ba kayo o malungkutin po kayo tong taon na to? Masayahin po. Masaya naman po. Masayahin naman po. Masaya naman po, no? Sa tingin nyo kaya, ano kaya isang bagay, bakit kaya isang tao ay malungkot? Ano kaya yung pinamabigat na dahilan? Pwede po tungkol sa family or sa mga problema. Katulad po ng school, ganon, family problem. Oo. Kayo po kaya? Ganon din po. Ganyan din. Eto, naniniwala ba kayo? Sabi kasi ng maraming Pilipino daw, kaya daw isang Pilipino ay malungkot o malungkutin, dahil wala daw pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung ba't sila malungkot? Hindi. Kayo kaya? Ma'am, ay sir, opo, dahil sa mga bayarin. Sa mga bayarin, no? Nagastusin po sa bahay. I see. Pero sa tingin nyo kaya, nung nangyari ang pandemya talaga at nung natapos na yung pandemya, talaga bang nagbago talaga ang buhay ng mga tao? Sa to, opo. Nagbago talaga. Kayo kaya? Opo, dahil ang dami na po na-achieve ng mga tao. Katulad po, may kanya-kanya na pong business, may mga kanya-kanya na po silang pamumuhay. Bigyan may sumingit na pusa dun. Anyway, tuloy tayo. So ito po, sundan nyo na po itong ibang mga katanungan. Madali lang po ito, seryoso talaga ito. Mas madali pa ito. At sundan nyo po ito, no? Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Opo, opo, dahil madaling pakisamahan. Yun nga lang po, yung iba sinisiraan ka palang patalikod. Pero paano po masasabi ko isang tao po'y mabuti? Kaya, balikan ko lang kayo. Kaya. Ano po, pag may tinulungan kang tao na hindi naghahanap ng isang bagay na kapalit man na kahit ano, doon mo makikita yung pag-ugal na isang tao. Oo. Kayo po kaya? Ganun din po. Ganun din? Oo. Ito po, mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi. Tsambahan lang po, lagi po nakawadpad. Lagi nakawatpad. Okay lang naman, tanong lang po ito, no? Kasi ganito, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin ng moral ay ugali ng tao sa panloob, sa kanyang sarili muna. Parang sinasabi, dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Hindi po. Never pa? Opo. Opo, di naman po maiwasan yun. Okay. Ganun po talaga. Okay. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan? Ibabalik po. Ulitin ko, kayo ba nakapagnakaw po ng kahit maliit na gamit lamang, kahit ano pang presyo man yan? Hindi pa. Opo, nung bata pa lang, nung wala pa pong kaalaman. Walang kaalaman lang, no? Yun nga kasi po mahirap, no? Normal naman po kasi yan, dahil halimbawa, ang isang bata, ang isang madalas matutunan, magsinungaling. Tapos minsan, yung pagsisinungaling, minsan makakuha na ng isang gamit, kahit barya. Kasi imagine nyo, kung matibay po yung batas na yan, di wala na tayo dito sa Sampaloc Lake. And dyan lang yung police station, baka na tayo lahat nasa kulungan na, di ba? Pero ang punto lamang, kaya tayo nakakapagnakaw daw ng isang gamit dahil hindi yan sa presyo. Gusto kasi ng ibang tao yung bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, halos talaga lahat dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit isang tao minsan? Hindi po. Hindi pa kayo nakakaranas ng galit? Kahit isa? Hindi po. Hindi pa. Ayaw kaya? Opo. Dahil po sa mga bagay na pag may nawawala kang gamit, yon pa naman po yung pinakakinakainisan ko sa lahat. Yun nga po kasi, no? Normal naman po kasi na pag po tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam mo po tayo tatawag, ngingiti. Baka balo na po isang tao na sinasabi siya ay manhid, pero ang totoo nasasaktan din po yung deep inside. Yun nga lang, sinasabi kasi hindi din kailangan manapak, sampalin tao. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kaya na magmura.
parang nakapatay na po talaga tayong tao, pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Yun nga lang, halos lahat talaga o ilan sa mga tao ang guilty talaga dito. Pero ito po, nire-respeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may mga away minsan na hindi inaasahan? Nirespeto po. Nire-respeto. Pero may away ba nangyayari? Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Kayo ba kaya? Nare-respeto po kahit po may konting tampuhan, ayun po, sama ng loob. Kailangan po rin po natin respetuhin. Yun nga po mahirap, no? Magulang po natin yan. Dapat di walang nangyayaring away o iba pa. Pero hindi Likas po sa atin talaga na hindi pagkakaunawaan. Away ng anak, ng ina, ng ama, etc. Kasi pag naggawa natin yun, nasasaktan na sila. At may mga hindi pagkakaunawaan, lahat talaga tayo dito ay guilty. Ang taas kasi ng standard Dapat isipin, wala ka talagang hindi ka nakipag-away sa mga magulang kahit isang beses. Pero imposible yan. Dila talaga tayo dito, ano mo mangyari, guilty talaga dito. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun. Opo, pag hindi ko na po kayo nakakamit. Kaya? Nagagamit nyo. Tanong ko lang po, mahal nyo ba nanay nyo? Tanong lang. Mahal nyo? Oo naman po. So, di ba nandito kayo sa Sampaloc Lake, nagpapahangin kayo. Wag naman po sana dumating na napuwing ang mata nyo. Isa sa inyo kunwari lamang, no? Kasi mahangin. Biglang nagtawanan kayo, nagmurahan, nag-OM. Instead of pangalan ng Panginoon, pangalan ng nanay nyo na wala namang kamali-malay na napuwing ang mata nyo kunwari. Okay na banggitin yung pangalan ng nanay nyo dito bilang panggulat na lamang kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwing ng mata nyo? Pag na po nadulas. Pag nadulas, gagawin mo talaga? Hindi po nadulas sa pagbigkas, doon ko na po masasabi. Ganon. Pero Nasabi din po. nasabi mo rin yun. Pero di ba, imagine nyo, ano man mangyari, di mo dapat niya sasabihin kasi nanay niya yun, di ba? Opo. Hindi naman po namin maiwasan yun Pero syempre, pag kahit ano pong pangalan, pag may narinig yan, syempre, hindi mo po magandang tingnan kasi pangalan po yan at may dignidad, mayroong value kung tawagin. Kasi, ang problema po kasi nito, hindi porket sinasabi ng maraming tao na OM, alam nyo na, hindi sabihin nyo ni normal. Ang tawag po kasi doon ay blasphemy o pambabastos, na kung saan halos lahat talaga tayo dito ay guilty kasi siya ang naglikha ng mundo sa mabuti, pero tayo pong gumagawa ng kapahamakan. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito halos ay guilty. Nilinaw ko po, no? Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Ito ay para lang malaman para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Tayo, isabihin third person. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o inosente po kayo? Innocente po. Inosente? Guilty? Guilty. Bakit po inosente? Basta inosente po kayo. Kayo, ba't kayo guilty po? Guilty dahil may mga bagay na hindi naman natin. Basta pag Okay, naiintindihan ko. Kasi two opposite talagang mga sagot, no? Interesting. Pero sa tingin nyo, saan ka kayo pupunta? Tanong lang na. Sa langit ba? O saan po kayo pupunta? Tanong lang. Sa langit. Sa langit. Wala po tayong... Saan po? Wala po tayong kasabihan kung saan po tayo makakapunta dahil sa mga bagay na ginagawa natin. Sige to, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no? Kunwari lamang. Kunwari may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty ako. Pwede sabihin isang kriminal, Judge, parang inosente po ako, hindi ko ata sinasadya yung nagawa ko, pero hindi ako siguradong sa kulungan pupunta. Baka naman pwede natin pag-usapan, hindi naman ata latang bagay sa kulungan pupunta, no? Kaya sasabihin ng judge, ano man ang mangyari, may nagawa kang krimen, may nagawang kasalanan, kailangan mong pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit ano pa ang paliwanag niya. Tama po ba? Opo. Opo. Ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, no? Ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karena ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong. Sa tingin nyo kaya, nag-aalala po ba kayo na maaaring hindi lang kayong dalawa maaari tayong itapon sa impyerno, kundi lahat po dahil may nagawa tayong kahit isang nagawang kasalanan?
Balik ko kayo. Nag-aalala po kayo minsan? Oo naman po. Oo. Kayo, nag-aalala kayo? Apo. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala. Kasi tanong ko lang po, mahal niyo ba sarili niyo? Apo. Oo naman. Natatakot ba kayo sa kamatayan? Siyempre. Kayo? Sa tingin niyo kaya, ito, para mas maintindihan niyo, no? Ano bang gusto niyo nga makamit sa buhay? Hindi pa sure, nag-iisip pa. Hindi ba sure? Sige, balik. Kayo, ano gusto niyo makamit sa buhay? Buhay na walang hanggan. Ano po? Buhay na walang hanggan. Okay. Pero alam niyo po ba kung hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po natin masasabi yan. Hindi ba? Hindi yan, no? Kasi ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po ating pinag-uusapan. Kasi ang buhay po kasi natin ay hiram lamang, tama po ba? Apo. Apo. Pero ang mahirap po kasi, lahat po tayo talaga yung mamamatay, hindi lang natin alam kung kailan talagang darating yun. Ang masakit lang po dun kasi kapag hindi natin nagamit ang maayos ang buhay, tapos may mga kasalanan tayong ginawa na hindi natin inayos o hindi natin inayos yung problema, mapapahamak po talaga tayo. Kasi sabi sa Biblia, walang sino man na mabuti kahit isa. At ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Naribo ba yun? Apo. Apo. Ibig sabihin po, napakayaman po natin kaagad sa paggagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, anytime, pwede na tayong mamatay o bigyan na lang may mamatay na lang sa atin. Kasi ang tindi natin mga nagawang kasalanan. Magaan man yan o mabigat. Kasi ang Panginoon po, hindi lang siya galit sa kasalanan. Galit siya sa makasalanan tulad natin. Di lang ako, kayo, pati itong cameraman, lahat po. Kasi mataas ang standard ng Panginoon. Bagamat ano man mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po yan. Kagaya nito, mamili kayo. Tao o pera? Tao. 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 Ito, tanong ko lang po. Mahilig ba kayo magbasa ng mga viral post sa social media? Hindi po. Hindi. Apo. Familiar ba kayo sa yung naririnig na engagement ring na 299? Familiar ba kayo doon? Oo. Oo. Tanong lang, no? Hindi naman natin komplikaduhin. Sa tingin nyo ba ang pag-ibig ba ay kailangan ng presyo talaga dito? Bakit po? Kung mahal ka talaga po na isang tao, handa kang anuhan. Hindi naman po maano yun sa pera or kung saan man bagay. So regardless naman yung sa 299, no? Parang ang mahalaga dito yung bukal talaga sa puso ng tao, no? Opo. Sa tingin niyo, niniwala kayo doon? Sinasabi niya? Opo. Kasi kaya ako inaisingit po yan, parang ganun din po. Ang pera, pwede nating ipunan yan, pagagastos, pero para alam mo yun, ipon, gastos, darating yan. Pero po ang buhay ng tao, hindi eh. Kasi halimbawa lamang, kapag kunwari isang mahal mo sa buhay, may namatay, tapos biglang may dumating sa yung panibago, sa tingin nyo ba pares pa rin ang mukha niya? Hindi na po magkaiba. Di ba ganun din? Ang tawag po doon unique. Isipin, iba yun talaga tayo ng tao. Kahit po ang kambal ay unique pa rin kasi iba yung kanilang DNA o kanilang katangian. So ang punto lamang, mahalaga po talaga yung pagpapahalaga ng buhay talaga. Kaya nga ang nakatao talaga ang kamatayan kasi talagang anytime pwede mangyari sa atin. At ang justice talaga ng Panginoon sa mga gumagawa ng kasalanan ay talagang kamatayan talaga. Kaya sa impyerno talaga itatapon. Di lang kayong dalawa, lahat talaga tayo dito. Pero pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Familiar ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Hindi po ngayon pa lang po na ano. Ngayon lang. Kayo? Ngayon lang po. Ngayon lang. Familiar ba yung salitang awa? Familiar sa salitang awa? Opo. Ikaw, familiar ka doon? Parang napaisip ka na doon. Ibig sabihin lang po ng mercy ay awa sa Pilipino. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan, inamin natin na tayo po yung nagkamali at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ganun po ang paghingi ng awa. Ibig sabihin, alam natin tayo guilty pero humingi tayo ng tulong sa Panginoon para maayos sa ating nagawang kapalpakan. Dahil ang Panginoon po kasi ay hindi lang siya galit sa kasalanan, pero mayaman po siya sa biyaya at sa awa. Ibig sabihin, kung isang tao humingi ng awa sa Kanya, sa Panginoon, pwedeng magbago ang takbo ng kaso. Dahil ito po ang magiging tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Di lang kayong dalawa, lahat. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo po yung makalispo sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nagpapako po sa krus para sa ating kasalanan. Ganon din. Yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba?
Opo. Opo. Yun nga, pero ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niyang tumulong. Pero may mga tao na ayaw na tinutulungan, ayaw nila na may nagmamalasakit, gusto nila sila ang masusunod. Kaya pinalabas daw nilang may ginawa daw si Jesus na masama, pero ang totoo ay hindi. Biktima lang po siya ng maling hustisya. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, kapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba sinabi nyo nga na siya ipinako sa krus, siya itinorture, namantay man siya doon, pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat para matalo po ang kasalanan, matalo po ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, hindi na kailangan po ang taong mamatay para mabayaran kasalanan, kung hindi ang kanya pong dugo para matalo po ang kasamaan. At dahil po doon meron pong buhay na walang hanggan. Pero ang kaligtasan kasi ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang Bible para makamit yan. Una, familiar ba sa salitang repentance? Hindi po. Hindi pa. Hindi pa rin. Ibig sabihin po ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. Imagine nyo, kung kayo ibigyan ng kasakit, sa tingin nyo makakapamasyal pa kayo dito sa Sampaloc Click? Hindi na po. Hindi, no? Hindi po. Siyempre, sinusulit nyo ang pagpapahangin, pagtahimik, no? Kasi pag kayo nagkasakit, hindi nyo magagawa yan. Ang gusto nyo lagi ay gumaling, di ba? So, ganun din po yun. Pag tayo may nagawang kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa ating nagawang kamalian at lagi natin babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan at bagong karakter sa buhay. Ibig sabihin, pinatawad na kayo sa mga nagawa niyong kasalanan, regardless pa yan sa mga past na yan, dahil ang gusto dito ay yung focus yung ngayon. Ibig sabihin, dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Tanong ko lang po, sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ng totoo? Nagsasabi kayo ng totoo? Tanong lang. Opo. Opo. Huh? Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Tanong lang, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Hindi na po. Ano po? Paano hindi na po? Hindi ko, paano pong hindi na po? Na-convince na ba kayo doon sa ating napag-usapan? Parang ganon? Opo. I see. Ganun din. Tanong ko lang po, kayo ba ay nagbabasa ng Bible? Kanina ka ba nagbabasa ng Bible? Okay, pero araw-araw ka ba nagbabasa ng Bible? Po. I see. Ikaw rin araw-araw din. Mabuti po kung ganun, no? Kasi tandaan po natin, parang ganito. Di ba pag kayo nagugutom, kakain talaga kayo? Opo. Diba? Ganun din, di ba? Sana po, ganun din ka sa spiritual, no? Patuloy po natin basahin yung kanyang salita araw-araw ano mangyari. Kasi bakit? Parang yan yung love letter sa atin. Tanong ko lang po, no? Huwag niyo sanang masamain, no? May mga natanggap pa kayong love letter sa tanan ng buhay niyo po? Tanong lang. Wala po. Wala pa. Wala po. Yan po. Pero imagine nyo, no? Kapag kunwari may natanggap kayong love letter, isipin, mayroong taong gusto magmalasakit, no? Parang ganun din yun. Hindi necessary stalker po, ha? Kasi parang kapag gano'n ang ginawa ng Panginoon, hindi man siya stalker eh. Siyempre, Panginoon yan. Ibig sabihin, nagmamalasakit siya. Kahit siya ay galit siya sa kasalanan at makasalan tulad natin, pero gusto niya magbigay ng solusyon. Kasi ibig sabihin, ayaw niya na lahat ng tao ay mapahamak ano man ang mangyari. Pero totoo, may mga taong itatapon sa impyerno. Totoo po yun. May mga guilty talaga. Pero linawin ko po ha, hindi po to parang attendance na, ay, itong pangalan nito sa impyerno ito, ay, ito sa langit. Hindi po ganun ha. Ang punto lamang, may mga taong may tatapon sa impyerno kasi sila ay hindi nagsisisi talaga, talagang tumigas ng puso nila sa paggagawa ng kasalanan. Kaya ang justice ng Panginoon ay nasa kanila. Pero, may mga punta sa langit, marami rin, hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila ay maliligtas, hindi dahil sila yung mabuting tao, sila ay mabuti dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil po doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po ha. At meron ba yung katanungan po? Tanong lang. Wala na. Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Opo.